Ayan, once again, ang inyong Kuya Abet. Sa last part ng ating activity, applying details to create depth. Sa pagguguhit, hindi sapat na tama lamang ang cookies, ang proportions ng isang subject. Kailangan din nating matutunan kung paano gamitin ang details upang makalikha ng lalim. Ang pakiramdam na may lapad, kapal at distansya ang ating drawing. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin kung paano ang tamang paglalagay ng details, values, edge, at texture maaaring makatulong upang maging mas three-dimensional at believable ang ating artwork. Hindi lahat ng detalye ay kailangang pantay-pantay ang diin. May mga bahagi na dapat mas malinaw at mayroon din kailangang simplihin upang magkaroon ng focus at depth ang ating drawing. Kaya habang nag-a-apply tayo ng details, lagi natin itanong anong detalye ang makatutulong para mas maramdaman natin ang form. Para sa akin kasi, ang paglalagay ng detalye ay hindi tungkol sa paggawa ng maraming elements sa bawat ginagawa nating painting. Ang tunay na goal ay ang paggamit ng details para iparamdam yung form, yung volume, at depth ng subject. Dito sa ginagawa natin, nilagyan ko lang siya ng illustration na parang headband sa ulo upang magkaroon lang ng character, yung old man. So, alam na natin yung mga planes, uh, i-render natin yan, yung tamang liwanag, yung approach, at habang gumagawa ako, uh, observe natin yung mga principles na pinag-aaralan natin. Pansinin ninyo, hindi ko agad nilalagyan ng detalye ang lahat ng bahagi. Nilalagyan ko siya ng lalim sa pamamagitan ng mga dark paint, yung different value. Isa yon sa bibigay ng lalim sa ating ginagawa. Yung mga detalye, later part na yun. At dinidefine ko hanggang saan yung cast shadow, lalo na sa may part ng leeg, sa may part ng ilong, sa may gilid ng mata. Kasi may lalim doon eh. May uka. So, pag tinatamaan ng liwanag, nag-create yan ng shadow. Dito pumapasok ang isang mahalagang principle. Details should support the form. Ang bawat linya, texture, at tonal change ay dapat may purpose. Kung masyadong maraming details, doon na nakafocus yung mata natin at nakakalimutan na natin anong uri siya ng form. Nagkakaroon na siya ng drawing sa loob instead of uh, yung composition ng form.
Kung masyadong maraming details sa lahat ng bahagi, mawawala ang hierarchy at magiging flat o magulo yung drawing. Kaya bilang artist, gusto kong kontrolado ang mata ng viewer. So, pansinin ninyo, yung style natin, parang dinadump ko lang yung brush. Hindi naman ako nagdo-drawing kasi tapos na yung drawing part natin. So, nagpipaint na tayo. Ipinapahid na natin yung mga ink or yung paint at nilalagyan natin ito ng value. So, just by adding white on one color, nagkakaroon na ng separation. Normally naman, white and black kapag typical yung ginagawa natin. But dito sa akin, ang ginagamit ko actually is raw amber plus white. And medyo tinotone down ko siya na blue. So one color lang muna tayo para lang makita natin ala prima style. Ibig sabihin wet on wet. Ah, kung gaano kahaba itong video na ito, ganoon din kahaba yung time inubos ko para dito sa sketch ng painting na ginagawa natin. Ayan, at gusto ko lang iwanan sa inyo yung mga key pointers kapag gumagawa tayo ng artwork. So, form first, details later. Yan. Huwag agad mag-focus sa maliliit na detalye. Siguraduhin tama muna ang basic construction at yung form. So by adding light and shadows, nagkakaroon na ng bump ito. Nakikreate natin yung form para tayong nag-i-sculpture. Pinapalabas natin yung mga part na tinatamaan ng liwanag para magkaroon siya ng illusion ng depth. Okay? Form first, details later. Second, details follow the form. Isa yon sa mga pinakamahalaga. Halimbawa, itong parang panyo sa head part. Nakabalot siya sa ulo. Therefore, sumusunod siya doon sa roundness no head. Kailangan maramdaman natin yung continuity doon. Ang linya at texture ay dapat sumusunod sa curvature ng object upang makatulong sa illusion ng volume. Kadalasan ng mga pagkakamali, parang iginupit ito at idinikit pag naglalagay tayo ng art and forms ng mga detalye. Ah, madalas sa mga baguhan na nag-uumpisa lang talaga, makikita natin na para siyang idinikit mula sa isang picture, ginupit para lang magkaroon ng let's say details. So yun yung mga iiwasan natin. Naaapektuhan siya in general sa condition ng pinipaint natin. Number 3, use detail hierarchy. Hindi lahat ng bahagi ay kailangang equally detailed.
Normally, meron tayong tinatawag na focus area, secondary area, at background. Sa background, eto na yung pinaka-simplify. Kumbaga blurry siya at makikita mo, nararamdaman mo, hindi doon yung attention natin. Yung secondary area naman, mas less yung details. Let's say, hindi naman natin priority ang head part. Ang priority natin is the facial expression. Hindi kailangan ipakita mo lahat ng mga maliliit na detalye somewhere sa head part. At habang lumalakas tayo sa focus, ito na yung focus area natin. Doon tayo naglalagay ng mga specific details. Sa portrait, madalas normal na yung sa mata tayo tumitingin. Kaya ang pinakamaganda, pinaka-inaayos natin ay ang mata. Then it follows na yung facial expressions, kulubot ng mukha, para maramdaman natin ano ba yung gusto natin ipakita at iparamdam sa mga viewer. So number 4, control your edges. Ito yung mga tips ko kapag loose yung painting tayo. Kapag loose painting, katulad ng ginagawa natin, hindi kailangan sharp lahat ng edges. Ah, napapansin ko sa ibang painter, kapag pareho halos ng value, kapag magkadikit yung value, ini-eliminate nila yung edge. Pinapasabog nila yan. Parang subconsciously tinuturuan natin yung isip ng mga viewer para ituloy nila yung isang activity. So, hindi lahat sharp